Okay, pag-usapan natin 'tong um, malungkot na balita 'no, shooting incident sa Tacloban na kinasangkutan nung minor de edad na estudyante 'no. Nakakalungkot 'no, every Monday parang may mga mabibigat na balita lagi 'no. Pakinggan natin yung pahayag ng pulisan, kanilang complete investigation sa nangyari dun sa shooting incident sa Tacloban at bigyan natin ng komento. Ngayong araw ay makakasama natin ang spokesperson ng PNP na si Colonel Allen Reyco kaugnay ng investigasyon sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Magandang hapon po, Colonel. Sige ma'am, magandang hapon po. Sa ngalan po ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinartates Jr., po nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang araw po sa ating lahat. May I be allowed to present po yung initial result ng investigation po natin regarding sa Tacloban incident. Next. So ito po, nagkaroon po ng shooting incident sa kaalaman po nating lahat noong June 22. At ang involved po dito ay ang dalawang CICL natin, isang alias Rod, 15 years old, at si alias Nash po na 14 years old. Sa kasamang palad po, meron pong nasawi na 3 at meron pong nasugatan na puro estudyante, puro mga minor na 20 po. 15 of whom ay because of firearm-related injury. At 5 ang dahil po sa panic. Meron pong mga tumalon, merong mga nadapa. So ito po ang na-recover natin. Isang caliber 38 na arms core, pag-aari po ng isang security agency based in Cebu City. So the CSG was already directed to conduct an investigation regarding dito sa firearm po na ito. At ang isa pong 9mm Glock 17 na naka-issue po sa isang policewoman assigned sa Police Regional Office 8. Ang policewoman po na ito ay under restrictive custody na. She is undergoing pre-charge investigation and will also undergo yung summary dismissal proceedings. Ito po ang na-recover natin. So at least 34 bullets were fired. 21 po na fired cartridge cases at 13 po pong cartridges. At yung mga bala po mismo. So ito po ang timeline as we have established during the investigation. But before this, bagong information po galing sa ongoing investigation natin, napag-alaman po na si alias Nash ay dumating po sa eskwelahan ng 7:30 in the morning. Umattend pa po siya ng flag raising ceremony at saka po pumunta sa isang comfort room sa loob ng eskwelahan kung saan siya ay naghintay, and he was joined later by alias Rod at around 8 a.m. Ang mga alas 9 po ng umaga ay lumabas sila, nagpaikot-ikot hanggang umabot po dito sa 9:20 na nagsimula na silang magpaputok. Masabi ko lang po na itong video. So yung nangyari dito, parang planado no? Kasi nagpunta ng CR tapos siguro doon na hinugot yung mga armas nila, yung baril. So parang nangyaring no? May gantong pangyayari din sa US kung saan pagpasok doon sa sa universities may mga bit-bit na palang tapos nilabas na yung mga armas tapos pinagbabaril si John. So, parang almost same yung nangyari. Ganito. Parang planado talaga siya no? Kasi nagantay ng kasama. So, ayun po. Video na to ay galing pa po dun sa open source. We have verified that this is authentic, but we still have to establish yung provenance po ng mga video by talking to those who took the videos. So ito po nung 9:20, napanood naman po siguro natin ito. Next. Kapang nagbibideo, no? Nagawa niya pang kumuha, no? Kahit nakakaputukan na. Kahit nagkakagulo na. 9:22 rather. After 2 minutes, dumating po yung ating responde, yung ating mga kapulisan. Ito po nakikita natin. At 9:30, the first CICL was subdued by a personnel from the BFP as well as one of our intel personnel ng Tacloban City Police Office. Na-recover po sa kanya yung caliber 38 still containing 5 live rounds at isa pong fired na bullet. So at least naagapan agad, no? Kasi may laman pa palang bala yung kanyang baril, no? Kung hindi nila na-subdue ka agad yun,
malamang naiputok pa yung mga yun. Ang beses lang po siya nakapagpaputok. Ito po, nung kiniklear na natin yung area, dinadala na po yung mga biktima sa hospital. Next. Ito na po yung clearing natin, in-ensure po natin, of course, yung na-area ay safe na. Wala na pong ibang kasama nila at wala na pong danger sa mga nasa paligid po. Ito po naman ay tinan over ng mga concerned citizen ang pangalawa pong nating CICL. Nakuha po siya at itinan over sa Police Station 1 ng Tacloban City. Na-recover rin po sa So, ibig sabihin, nakatakas tong isa. Buti na lang na huli ng mga residente doon. Taong bayan doon. kanya ang yung 9mm na may naka-insert pa po na magazine at mayroon pa pong 3 bala na hindi niya po naiputok na. Ito po, kinandak na po sa kanila ang medical examination and at 11 they were properly turned over to the CSWD of Tacloban City. Ito po ay, since they are considered as very dangerous, ay kasama po rin ang pulis natin doon sa opisina po ng CSWDO. Ito po ang mga actions taken natin. So we conducted crime scene processing at ito pong mga CICLs natin ay nag-undergo na rin ng and we have already the result. They are both positive for gunpowder nitrates. So ibig sabihin po sila ay nagpaputok po pareho. Yun nga po, yung resulta ng ating firearms record verification ay lumabas nga yung isang 9mm ay naka-issue po sa ating isang pulis at yun nga pong 38 ay sa isang security agency. Alinsunod po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as well as ang ating pong SILG Secretary Don Vic Rimulya, agad pong ipinag-utos ng ating Chief PNP. Unang-una po ang comprehensive review ng lahat po ng ito. Existing security protocols, para po sa na prevailing sa ating pong mga eskwelahan. Ito pong access control and entry procedures. We are recommending na yung pong mga schools na malalaki, na marami pong ingress at egress ay ilimit na lang po sa 1 o 2 para po mas ma-monitor natin ang mga pumapasok. Also, yung anti-bullying policies, sinasabi po na puro sa papel lamang. By the way, sinabi po nila, yung pong this is connected with bullying is there kanila pong claim yan, hindi po namin confirm pa yan. Sinasabi po nila, yung isa daw po ay pinagtatawanan yung haircut niya. The other one ay siguro dahil maliit siya. Pero unconfirmed po ito. Sa kanila lang po nanggaling ito. Di pa berikado, pero yun yung tinuturing na dahilan bakit daw namaril yung dalawang estudyante dahil sa bullying. Also, papalakasin po natin yung coordination mechanism between the law enforcement, the barangays, as well as the schools po natin. And isa pa po ay yung we are planning to conduct simulation exercises kagaya po ng earthquake drills natin na kung saan ay matuturuan po ang ating mga estudyante at ating mga guro at lahat po kung paano po mag-react o ano po ang gagawin in crisis situations to include active shooter situations. So, okay, so isa sa mga parang corrective actions na mag-conduct ng mga gantong parang security drill, no? Kung saan kapag kunwari may shooting incident, ano yung mga dapat gawin ng estudyante at mga guro, ano yung immediate action nila. No? Yan yung isa sa mga gusto nila yung patupad ngayon, isama siguro sa mga parang bukod sa fire drill or sa earthquake drill, may security drill. Okay. Katanungan mula sa MPC? Unang tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Sir, good afternoon. Ang Yes. pangunahing tanong po siguro sa isip ng nakararami sa atin ay kung paanong napunta sa 2 minor de edad ang mga firearms. Ito po sir ang ating masusipang iniimbestigahan. Kagaya nga po ng sinabi ko, yung pong ating policewoman, yung po sa 9mm, ay voluntarily subjected herself to the investigation kung paano po ito nakuha. Ongoing pa po ang alam natin na pagkakaalaman natin kung paano po napunta sa kamay ng kanyang pamangkin po. And as to the 38 revolver na pag-aari ng security agency, may connection ho ba yung bata
sa Yes sir, security agency? we're still tracing kung kanino pong gwardiya naka-issue itong firearm na ito at ano po ang connection niya dun sa isa pa po nating CICL. Sir, may umiikot po sa social media supposed screenshots of conversations between the two CICLs. Nakumpirma na ho ba natin ang authenticity ng conversation na to? And what can you tell us about the contents of such conversation for us to conclude na ito po'y pinagplanuhan ng dalawa? Ito pong mga content na ito we're still verifying and we will provide you with the complete details upon full verification po. Hindi pa po natin makapag-comment dito dahil hindi pa po natin fully verified. We can only say na doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba pa pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito. Yan, no? So, isa siguro sa mga naging parang sumira sa isip niya, no? Talagang yung mga online content na online videos na talagang masama yung influensya sa kabataan. So, dapat talaga maging maingat tayo sa mga pinapanood ng mga anak natin. Dapat i-control natin yung mga bata sa paggamit ng mga social media o sa panonood sa mga iba't ibang video na mapapanood natin sa mga internet or sa YouTube or sa kahit na kung hanggat maaari, siguro pati yung mga napapanood natin sa TV. Hindi ko naman sa binabatikos yung palabas ng mga napapanood natin tuwing gabi, barilan or action movie or mga action teleserye. Pero dapat nililimitahan din natin siguro yung mga ganong palabas doon sa mga bata. Kung hanggat maaari, wag natin papanood sa kanila. Kasi hindi maganda, no? Kakaroon ng masamang influensya sa kanila. So, sir, are we confirming the authenticity of the conversation pero inaaral lang natin or not yet? Not yet sir, not yet. We cannot confirm yet that it's authentic. Okay. Sir, last na lang from my end. Meron hong sinasabi din na yung suot na t-shirt nung the younger one, yung KMFDM, yun din daw ang suot ng ilang mga na-involved na rin sa mga previous shootings in the United States, in particular yung KMFDM. What do we know about this? So, yung parang example ko kanina, kasi sa USP, may sarang same case din yung nangyari. Meron ho bang koneksyon itong mga batang ito sa isang bigger group perhaps outside of the country na nambuyo sa kanila or perhaps they were brainwashed or to do these things? Yes sir, nakita rin po natin yan at kasama po ito sa ina-analyze ng ating mga investigador. At kagaya nga po nung sinabi ko kanina, we saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito. We will provide you with all the details po upon completing po yung ating investigation regarding. Salamat po. Sunod na tanong. Oo, dapat may imbestigahan talaga yan, no? Baka sa mga chat-chat o sa no, sa mga conversation sila na gano'n, nagudyok nga yung mga taong yun. No? Kailangan managot din sila. Nung mula kay Tina Marali at the Manila Times. Good afternoon, sir. Sir, in light of what happened, will there be more police visibility within schools, not just in Tacloban, but around the country? And ano po ang coordination na ginagawa ng PNP with DepEd and other pertinent agencies? Yes ma'am. Even before Tacloban incident po, nakita niyo po dito 2 minutes nakapunta po ang ating pulis. Pinag-utos na po ng ating Chief PNP ang mas intensified na patrolling at pag-deploy sa ating pong mga eskwelahan kaya po malapit yung ano doon. But the bat does not work, di po ba? Hindi talaga natin kaya po lagyan ng lahat ng schools. There are more than 40,000 public schools and around 6,000 private schools po all over the country. So that makes it around a little less than 50,000. Kahit po lagyan natin tigi-isa lang ay wala na pong magagawang ating ano. So what we are doing is strategic deployment po. Yung when and where we are most needed. Ito po ay lalong pinaigting natin yung pagbabantay po ng ating mga ano. Kaya nga po kasama dito ay humihingi kami ng tulong at ng suporta ng local community po, the LGU, lalong-lalo na po ng barangay. Makakatulong po yung mga tinatawag nating force multipliers, yung mga barangay tanod po, para po mas mabantayan at mas magawa nating mas maayos ang kalagayan ng ating mga paaralan po. Mr. Fo- Kasi sa no, sa iba kasing public schools, may mga barangay tanod. Bukod sa nagsusuporta sa mga tumatawid, sumasakay, mga ganun. Nagbabantay rin talaga sila.
Sana ipagpatuloy yun, saka sana mas dumami pa yun. And sana tumulong din sila sa mga bag checking kung pwede, no? Mga ganun. Para yung mga pumapasok na estudyante, no, sa school kasi parang sa mga eskwelahan na ganito, bibihira yung guard, o kaya yung, yung security guard, iisa lang. Okay. Kung wala yung security guard, hindi nakapasok na. No? At yung isa pa nga doon is kung maraming entrance doon sa school, hindi lang isang gate. No? Follow-up lang po. The President yesterday ordered a thorough investigation on the incident. May timeline po ba ang PNP on when you would conclude the probe? Generally, hindi po tayo nagbibigyan ng timeline dahil it will take as long as it takes, di ba, para po mas complete. Pero what we can promise you is tuloy-tuloy po at mabilis po nating imbestigahan ito with urgency, lalo na po ay meron pong direktiba ang ating mahal na Pangulo po. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Junel Maribojoc, UNTV. Sir, magandang hapon. May sinabi po kayo na meron silang sinalihan na group na posibleng nag-udyok. Ito po ba yung online games na kanilang sinasabing suspected na parang kinahumalingan ng isang alleged shooter? That's possible, sir, but I cannot comment, and of course, lalo na po to name yung mga games or ano na ito na para po to not unduly prejudice yung pong public opinion against this. Baka po magkamali tayo sa mga games or mga ano na to, but suffice it to say, early indications po nagsasabi na heavily influenced nga po yung actions nila by online content. So, Yun nga, no? Bukod sa mga napapanood ng mga kabataan, no? Dapat, rin, no? Maging aktibo rin tayo sa mga paggamit nila ng cellphone sa nilalaro nila ng games. Kasi maraming online games ngayon is parang mga kinaadikan ng mga kabataan ngayon is medyo may karahasan. Dapat maging alisto rin tayo, no? At lahat na rin natin yun, namamatyagan din natin lagi yan. Limitahan natin hanggat maaari or hanggat maaari. Wag na lang, no? Wag na natin yan, no? Ipalaro sa kanila. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Colonel Gong, magandang hapon po. Yes, sir. Colonel, ano pong disposition natin doon sa mga dalawang CICL? Since sila ay minors, hindi naman natin sila pwedeng ikulong kasi meron tayong batas na hindi sila pwedeng ikulong. Yung juvenile. Afterwards ba ng mga proseso na pinagdaraanan nila, makakauwi ba sila sa bahay nila? No po. Malinaw naman po sa batas natin. Yung una po, yung 15 years old. So, pag 15 years old and one day, I consider as above 15 na po. So, siya po ay mag-undergo at most probably, makikita po ng DSW that he acted with discernment. At siya po ay will undergo regular trial, formal trial. But of course, while observing yung child protection po natin protocols. Yung isa naman po ay mandatorily na makocommit po sa child protection facility ng DSWD. Hindi po natin sila since the nature of their offense is grave. So, so yung isa is lampas na 15 years old pataas na rin. So, automatic is pasok na talaga dun sa criminal liability yung batang yun. No? Yung isa naman is underage, minor de edad. Pero, although pare silang underage, no? Pero dun sa juvenile act law kasi, juvenile law, yung 15 years and below is hindi daw pwede makulong. Pero, nandun din naman sa batas yun eh. Dati pinagdebatehan na to nila Kiko Pangilinan sa kasi si Robin Padilla. Hindi nangangahulugan na below 15 ka, hindi ka nakukulong. Isang halimbawa rito yung ngayon, bumabalik na issue ngayon yung sa maguwad family. Yung pinatay na yung isa is pinupok pa ng martilyo, di ba? Yung pinatay na dalawang estudyante. No? Saka yun nga, no? Nakulong yung dalawang yun. So, dito sa ganito, kita mo naman yung criminal act. Parang planado, aware sila dun sa ginawa nila. No? Kasi nga, nagpunta sa CR eh. May bit-bit na sila eh. Parang gagawin talaga nila yung krimen. So, although minor de edad sila, hindi nangangalogan. Hindi sila makukulong. Nandun rin naman sa batas yun. So, yet nga, dahil nga dito, no, yung juvenile law na to is parang parang inaano ngayon na kailangan bang i-update yung batas na to. So, tingnan natin kung ano yung
komento ng palasyo na yun tungkol doon sa batas na yan. So ito Ba naman nakikita yung pangangailangan na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act? Depende po yan kasi kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayunan naman po ng Pangulo yan. Itong batas po natin ngayon, hindi naman ibig sabihin na pag ikaw ay 15 and below, definitely wala kang criminal liability pero may mga interventions na gagawin para ikaw ay yung attitude, behavior mo ay makorek. Ang tingin natin na medyo may pagkukulang dito dahil pag inisip natin na 15 and below, hindi na kinakasuhan. Pinapakawalan na lang. Nawawala yung pagpapa-implement, pag-i-enforce nung sinasabing intervention. So isa yan sa nakikita natin na kakulangan. Pero nakikita rin po natin ang nasa isipan ng mga miyembro ng PNP na ang mga kabataan po ngayon ay mulat na kung ikukumpara noon. Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro. Kung paano natin ihuhubog ang ating mga kabataan, lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. So tulong-tulong po talaga lahat para mas agapayan natin ang mga kabataan. Doon po sa binanggit ng PNP kanina na tinitingnan nila yung 12 years old, ano po ang posisyon ng Malacanang doon? Sa ngayon, walang posisyon ng Pangulo kung anong edad. Pero kung ang sinadjust nila ay 12 years old, ito ay reasonabling edad. Nakikita po ba ng Pangulo na kailangan ding repasuhin ng Pilipinas yung access ng mga bata sa social media and eventually humiling sa Kongreso na magkaroon ng batas tungkol dito? Actually, napag-usapan po yan na na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkahiyan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. So ito isang uri ng batas na kung saan lilimitahan o pagbabawalan na yung mga kabataan sa paglalaro ng ganitong marahas na games, online games. So siguro sa pag i-upload mo na to or i-install mo tong application na to, baka manghihingi na rin ng personal details mo o pati ng ID mo ng kabataan para malaman nila kung ikay nasa tamang pinagbawang. May effort po ba ang Pangulo na makapag-usap sa Congress para mabilis na maisulong ito, Yusek? Sa tingin po natin, kahit hindi na po kausapin ng mga mababatas dahil sa nangyari pong ito, ay dapat lang. mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisakatuparan ito. Okay, so yun, no? So kung sa pananagutan lang is talagang malaki yung isa sa malaking factor yung sa mga magulang. Dapat yung mga magulang talaga is maging agresibo, alerto, mapagmatsyag, no? Dapat is nababantayan talaga natin maigi yung ating mga anak. Kung lahat halos ng ginagawa nila, kung kailangan tingnan, dapat tinitingnan natin. Kasi kapag may mga pagkukulang tayo, talagang hindi maiwasan yung ganitong bagay na mangyayari. Although ayaw natin talaga. No? So, mahirap yung ganito. No? So, dapat talaga maging mahigpit tayo bilang magulang. Hindi ko naman sinasabi na perfecto ako. May mga pagkukulang din talaga tayo. No? Pero hanggat maaari is maturuan sana natin ng tama. No? Gawin natin kung ano yung sa tingin natin is tama. No? Yun lang, maging mahigpit tayo, no? Maging alisto sa mga maging mapagmatsyag tayo sa mga ginagawa ng ating mga anak. Subaybayan natin, gabayan natin lagi. Okay, hanggang dito na lamang, no? At maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood. No? Kita ulit tayo sa susunod na ating video vlog. Thank you very much.